Nagtungo sa AFP Western Command sa Palawan si U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin III bilang bahagi ng kanyang pagbisita sa Pilipinas. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Isang unmanned surface vessel unit sa mga bagong kagamitan ng Philippine Navy. Isa itong uri ng drone boat para sa navigation at detection na maaaring magamit sa pagbabantay sa karagatang sakop ng Pilipinas. Kabilang ito sa ininspeksyon sa pagbisita ngayong araw sa AFP Western Command sa Palawan ni na U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin III at Defense Secretary Gibo Teodoro, kasama si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. at iba pang opisyal ng militar. Ang drone boat ay bunga ng defense and security assistance mula Amerika. Posible bang madagdagan ng ganitong uri ng modernong kagamitan ng AFP lalo't sa 2+2 ministerial dialogue noong Hulyo ay nagkaroon ng kasunduan para sa pagbibigay ng Amerika sa Pilipinas ng $500 million na halaga ng military financing. Sa kabila naman ng pagpapalit ng administrasyon sa pag-upo ni US President-elect Donald Trump sa susunod na taon, sinabi ni Austin na mahalagang kaalyado ng Amerika ang Pilipinas. I won't speculate on any changes in policy or anything that the new administration may bring on board. What I will say is this is an important country, not only to me, but to people in both parties back in the United States. Si Teodoro, kumpiyansa na matatanggap ng Pilipinas ang military grant mula US. Tuloy yun. Kumpiyansado pa rin ako dahil pareho naman ang mga interest natin, hindi nagbabago yan. Sa pagbisita ni US Secretary of Defense Lloyd Austin III dito sa Palawan, muli niyang tiniyak ang ironclad na relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Amerika sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Ngayon ang huling araw ng ika-4 na pagbisita ni Austin sa Pilipinas bilang US Defense Secretary bago siya tumulak patungong Laos para sa ASEAN Defense Ministers Meeting Plus. Kahapon ay nilagdaan niya at ni Teodoro ang General Security of Military Information Agreement o GSOMIA kung saan nagkaroon pa ng komento ang China. May sagot naman si Teodoro sa naging komento ng China. If you weren't paranoid, you wouldn't comment about it, insofar as I'm concerned, because it is something bilateral, United States and the Philippines. Mas pinalawak at mas mapapabilis ng GSOMIA ang palitan ng impormasyon at defense technology cooperation ng dalawang bansa. Dapat naman protektahan ng classified military information. So our cooperation continues to grow. That means deepened information sharing, combined maritime activities, joint training, and capacity building. And we can do even more in the future. Mula Puerto Princesa City, Palawan, Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.